Saan ka sumasakay paglabas mo sa eskwela? Jeep? Tricycle? Motor? O iniibsan mo muna ang alam ng iyong sikmura? Dito sa bayan ng Santa Lucia, pedicab ang kanilang transportasyon. Panagka ng mga tao sa pagod at init. Kinakaharap ng mga pedicab driver ang init at pagod sa bawat biyahe. Ngunit, ilang padyak pa ba ang kailangan upang makarating sila sa kanilang paroroonan? Ako po si Lydia Catada Garcia. Nakatira po ako dito sa AG, Lot 1C, Santa Lucia Resettlement, Magalang, Pampanga. Dating guro sa Siquijor si Nanay Lydia. Nakapangasawa ng Kapampangan at nagpasya na manirahan na lang dito sa Pampanga. Kahit may edad na, hindi pa rin ito hadlang sa kanya para magtrabaho. Nagsisikap po ako kasi meron po kasi akong pinapag-aral ng mga apo ko, tatlo sila. Kami walang-wala po kasi kami breadwinner pa ako sa pamilya, kaya nagsisikap po ako na mag-welder. So wala po kami ibang inaasahan. Hindi uso kay Nanay Lydia ang salitang pagod. Ang mahalaga sa kanya, mapagtapos ang kanyang mga apo. Ganun ang pangarap ko. Kasi hindi lang po sila pinapag-aral ko eh. Natapos na yung iba, yung mga apo ko. Kasi pag nagpahinga po ako, baka masakit po lahat ng katawan ko. Kasi 4 years na po kasi ako namamasada eh. Minsan po nagpapahinga ako, masakit na yung lahat ng katawan ko, balakang ko, tuhod ko. Para ko matanda sa umaga pag tumayo. Kaya hindi ako nag-stop na mag-wheeler. Araw-araw itong trabaho ni Nanay Lydia kahit anong panahon pa man ang dumating. Ang mahalaga sa kanya, makakain ng 3 beses sa isang araw. Eh gusto kong para lahat ng pangailangan ng apo ko, baon nila, lahat na nabibili ko. Kaya wala po akong iniisip na mag-stock. Habang may lakas ako, wala akong sakit, nanilig ko lang sa Diyos na wala akong sakit para magawa ko yung aking trabaho. Sa 6 na anak ni Nanay Lydia, madalang lang silang magbigay ng tulong panggastos niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pinili ni Nanay Lydia na hindi magtanim ng sama ng loob sa kanila. Ay okay lang naman sa akin kung hindi ako tulungan, di ba? Kaya nagwe-weather ako, nagsisikap ako ng weather. Alam po, hindi po ako nagtatampo kasi yun ang desisyon nila, di ba? Di, magsikap ako sa sarili ko. Siyempre, napalaki mo na sila lahat, di ba? Dapat sana, mga ibang magulang nga nagkukwento sa akin, maswerte pa nga daw sila kasi mga anak nila, tinutulungan sila. Ay, ikaw nanay, bakit hindi? Sabi ko, wala po akong swerte siguro, sabi ko. Ako swerte, kaya magsikap na lang ako. Ang tanging motibasyon na lang ni Nanay Lydia, mapagtapos niya ang kanyang mga apo at mabigyan sila ng magandang buhay. Kung hindi ako magtrabaho, hindi kami magtrabaho, wala. Paano makapag-aral sila? Paano tatapos? Kaya, sikap ako. Kasi naisip ko nga yung mga apo ko kasi iniwan sila ng tatay nila. Magandang trabaho ng tatay nila, si Mandati yun. Tapos, napunta sa Taiwan, nag-iba ng asawa. Kaya, sinushoulder ko na lang yung shoulder niya sa mga anak niya. Ako nagsushoulder. Wala nang hinangad si Nanay Lydia para sa kanyang sarili. Ang tanging pangarap niya ngayon
magkaroon ng magandang buhay ang kanyang mga apo. Ang misis ko lang sa mga apo ko, sana mapatapos ko sila, silang tatlo. Tatlo yung apo ko dito eh. Mapatapos sila mag-aral. Kasi natapos din ako. Siyempre gusto ko matapos din sila. Kayong mga anak pa kayo, siyempre kailangan matapos kayo mag-aral. Kasi sa generation na ninyo huling panahon, sabi ng Biblia, mahirap ang magiging buhay ninyo. Mahirap na nasa kahirapan ang maranasan ninyo. Yun ang yun ang aking tingin sa paningin ko lang Kasi kami nahihirapan kami, mas lalong nahihirapan kayo. Kasi huling araw na kasi ngayon. Sa mundong puno ng hamon at pagsubok, may mga individual na patuloy na lumalaban at hindi sumusuko. Patunay lamang na si Nanay Lydia ay sumisimbolo ng katatagan at pagmamahal sa pamilya. Pinakita ni Nanay Lydia na kaya niyang isakripisyo ang lahat para lang sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa bawat pasahero na kanyang hinahatid, isang hakbang ang kanyang nararating patungo sa kanyang layunin, ang makapagbigay ng maayos na kinabukasan para sa kanyang mga